Alright guys, welcome back to another episode po natin. And for today's episode, okay, try lang natin na hindi tayo naka-live. Try lang natin ng mga ganitong premiere para mas short na po yung ating mga content. At mabigyan natin ng iba pang reaction videos, yung iba pa natin nakikita mga videos or post. So, pinutakti po ako na maraming tag sa post ng isang Pilipina na I think galing po siya ng Miami. Okay, sa Amerika. Yan po siya. At umiiyak. In the beginning, akala ko AI po. No? Parang AI ka ako. And then, nakita ko yung mismong post. Marami kasi, copy-paste lang yung iba. And then, pinupost nila sa kanilang Facebook. And then, hinanap ko yung mismong source. At nakita ko nga po yung mismong post niya. Actually, ito po yung kanyang sinabi. Bigyan natin ng konting, medyo mahaba po ito, no? So, sabi niya dito, I arrived in Manila August 5 at 5:30 p.m. So, galing siya ng ibang bansa. I was so happy and excited na pumunta sa OFW Lounge to have some rest after a long flight. Miami to Qatar, and layover 8 hours Qatar, and I was so happy pushing my luggage cart going to the door. Yet, the lady stopped me and asked me, when and what time is your flight? I said 4 a.m. po, at ang sabi niya, hindi ka pa pwede pumasok kasi malayo pang flight mo. Pwede makapasok dito sa lounge ay 6 hours before the flight. So nagulat ako at nagtanong ako, bakit po ate, hindi pa ako pwede pumasok sa lounge? Galing ako sa mahabang biyahe, pagod at antok ako. Sagot niya lang, ayun po ang bagong rules namin. So tumambi ako at nag-isip at na-disappoint. Okay, dito muna tayo, no? Hindi pa sa akin maliwanag, no, malinaw kung saan siya papunta. Kasi sabi niya galing siya ng Miami, galing abroad. So she arrived in Manila. Tapos alam naman natin, OFW Lounge ay para sa mga papaalis, hindi ho sa mga bagong dating. Papaalis ho ng bansa o ng Manila papunta na ibang probinsya. Yun yung alam natin dito. And na-disappoint daw siya. So ibig sabihin, maraming Pilipino ang hindi pa ho alam ang bagong rules o policy sa OFW Lounge. Ilang OFW na po ang nakita natin na ganito nagpo-post, hindi nila alam. Most of them, mga content creator pa. Okay? So kulang yata sa push ang OWA para magbigay awareness at ibigay sa kanila yung bagong proseso o polisiya sa OFW Lounge. Or baka naman nag-post ang OWA pero hindi nakita ng mga OFW. Okay? So dito, na-disappoint siya kasi nagsabi sa kanya, staff. So, isang tabi natin yung galit sa staff ha. Huwag kayong magalit si staff ng OWA dun sa OFW Lounge kasi they are just following the rules. Okay. Dito tayo sa pangalawa. Pumunta ako sa main entrance at kinausap ang lalaki sa may pinto at yun din ang sabi niya sa akin na 6 hours before the flight at pwedeng kumamit ng lounge. Sabi ko, bakit? Kasi daw to avoid maging crowded sa loob. So I explained my side that I was from a long flight and need ko lang naman at least 2 hours para magpahinga bago pumunta sa kabilang terminal. Nasa Terminal 2 kasi yung domestic flight ko and medyo naiinis na ako at tumataas na ang boses ko. Okay, so dito po nabanggit na niya kung saan siya papunta. So meron pala siyang flight papunta ng probinsya, which is the Terminal 2 siya pupunta. Okay, so pinaliwanag din po ng second staff sa kanya kung bakit. At dito medyo malinaw po, to avoid crowded sa loob. Okay, yet nag-try pa rin si kabayan na magsabi na baka po pwede kasi galing nga naman siya sa malayong biyahe. So sabi niya dito, yung lalaki pumasok sa loob at yung kinausap yung babae dun sa table na nakaupo at nakaharap sa laptop niya. Lumabas yung babae at kinausap ako. Sabi niya, ma'am, nagagalit ka daw at sumisigaw. Sagot ko, I'm about to
pero di ako sumisigaw. Tumaas lang ang boses ko, hindi ako sumisigaw. At sabi ng babae sa akin, huwag kang magalit o sumigaw, dapat makiusap ka ng maayos. Hello, I was asking nicely to the person by the door and they just told me that I can't use the lounge since my flight was still long way to go. So sino kaya itong third person na na-involve? So siguro staff ng OWA, kasi if it is not staff ng OWA, bakit nilapitan nung second person na nakausap ni ate, no? So, balikan natin. So again, I explained myself to the lady that I was from a long flight and I just want to take rest for a little bit bago pumunta sa kabilang terminal para sa domestic flight ko. Gusto ko lang magpahinga saglit and mag-freshen up. Sagot ng babae, sige ma'am, papayagan ka namin na gumamit ng lounge for 6 hours kahit na hindi pa. Sana ikaw pwede gumamit kasi malayo pa ang flight mo. Okay, so dito mukhang medyo nalilinawan na tayo. The person involved here is talagang staff din ng OWA. Yun yung nilapitan ng lalaki. Okay, so pinagamit daw siya. Sabi niya, wow, okay ma'am, thanks for that. Pero in that moment, emotional damage na ako at sinabayan pa ng pagod at sobrang antok ko na. After that, pumasok ang babae at umalis ako at nag-isip at nasaktan. Parang ayoko na pumasok sa OFW lounge. But then I said to myself, the lounge is for us, mga OFW. So I decided to go back and get inside. Nung nasa loob na ako, hindi ko napigilang umiyak kasi baka kailangan ko bakit kailangan ko pa mapagdaanan ng hirap bago makapasok sa lounge na iyon? Okay, so here, emotionally, na si ate. No? Kaya, samut-sari na po yun nasa isip niya. Okay, yung emotion, then pagod, and so on and so forth. So, hindi mo maiwasan yun. I was really sad. My whole flight from Miami to Qatar, then Qatar to Philippines was really okay. And I'm so excited na umuwi sa Pilipinas at yun nasasalubong sa akin sa OFW lounge na yun. Disappointment and sama ng loob. Shit, sabi ni ate. It seems na parang wala akong karapatan na gumamit ng lounge. Ginawa nga ang lounge na yan para sa mga OFW, di ba? Yung rules nila ay hindi ko gets, hindi ko gusto. Okay to avoid maging crowded sa loob, pero paano yung mga kagaya ko? Galing sa malalayong bansa at mahaba ang flight bago makarating sa Pilipinas at yung layover and flight ko sobrang tagal pa, like 10 hours ang hintayin ko bago sa next flight. Grabe, nakadisappoint talaga at nakakasama ng loob. Kailangan ko pa makiusap at i-explain ang myself ilang ulit bago payagan na makapasok sa lounge na yan. Akala ko naman kay ganda sa loob, ni wala ngang restroom sa loob. Biglang biglang banat. Pinagmamalaki yung ayaw nyo po papasok, wala nga kayong CR. Sabay ganun, Pagkain tila, tipid na tipid at mga chair ay normal chair lang. Wala man lang couch na pwedeng mahigaan at magpahinga ng maayos. Dito sa point na ito, puro negative na yung mga sinasabi ni ate, no? Parang parang minamak na niya, yung OFW lounge. I'm hoping na maging maayos yung service nila. Try to accommodate OFW na galing sa ibang bansa at mahabang flight bago makarating sa Pilipinas. Hindi lahat ng OFW ay paalis ng bansa. Yung iba ay pauwi din galing sa malalayang lugar, uuwi para makita at makasama ang mahal nila sa buhay. Alright. So, my point of view here, mga kababayan ko, is very simple lang. No? I gets ko naman po yung sama ng loob. Okay? Gets ko yung frustration at pagod ng mga OFW. I myself did not. Umuwi na rin ako sa Pilipinas at dinaanan ko lang yung lounge, to be honest po. Okay? Nung panahon na hindi pa 6 hours yung policy nila. I've seen a lot of people moving around inside. Some of them are just standing. Hindi ko sinasabing mali yung OWA, tama kayo. Hindi ko sinasabing tama ang OWA, mali kayo. But the lounge is just, a lounge for people who has a flight, technically. And some of those people, inabuso kasi. Naintindihan niyo ba ako? Unlimited food before, di ba, mga contents ng mga OFW ang pinapakita doon na limited food, masarap pa pagkain, lugaw, etc. And pakape whatsoever. Yung iba natutulog. That makes maybe OWA think that, hey, we need to do something
about this. Kasi yung iba, hindi na ho talaga nabibigyan ng pagkakataon, no? Siguro nagkaroon lang ng lapses in a sense that OWA did not post it, or kung pinost man nila, sino may mali. Alam po ba ng mga OFW yung bagong polisiya na ito? Bakit hindi nakarating sa mga ito? Etc. etc. Siguro kailangan bigyan natin ng mas maliwanag pa, no, na banner something dun sa labas mismo ng pintuan. Para yung namang mga staff ng OWA hindi rin ho napagbubuntungan ng galit ng mga pasahero. Kasi walang ibang bubuntungan ng galit dyan kundi yung mga staff ng OWA dyan, ng OFW Lounge. Hindi naman ho nila ng OFW, hindi naman iisipin na ito, ganyan yan, trabahante lang yan. Some of them, they will never understand that. So, siguro mas maganda kung hindi na ipopost yan sa OWA Facebook page, magbigay man lang ng mismong karatula doon sa OWA o OFW Lounge sa labas mismo ng pinto na nagsasabing, para lang ito sa mga 6 hours flight, etc. I get the point. OWA needs to do this just to avoid crowd dun sa loob, no? Dami ng tao. Yung iba talaga, to tell you the truth, marami doon, nakatayo na lang. Yung iba, wala lang silang pakialam kung may gustong umupo. They stay there for a period of time. Kasama pa yung dependents noon. Based on my experience lang, kapatid, ha? Yung mga nakita ko lang doon. Yung iba, tambay lang talaga, no? Tama po, OFW Lounge is for the OFW. But those people who really has flight malapit na. At hindi yung 10 hours pa yung flight ginagawa na tambayan. Okay, naiintindihan ko yung sentimiento ni ate. Kasi hindi niya alam. Okay, ganito yung bumungad sa kanya pagdating sa Pilipinas. I understand that. But in the end of the day, let us understand also the policy why they created that. At kung ikaw naman ho ay bibili ng magbabayad ka for your own lounge, mahal din. At technically may mga oras lang yun, tama? May oras. O sino dito yung mga nagrenta na ng lounges bago mag-flight? Siguro hindi nyo pa na-experience yun. Okay? So kaya po ang nasa isip ng ibang OFW, this is OFW Lounge and I'm on OFW, I'm proudly pwede ako dito. Anumang oras ko gustuhin, maglabas-masok man ako, hindi po ganun. Kawawa din yung ibang gustong umupo doon na may flight na talaga. Who knows? 'Di ba? Siguro yun lang talaga kailangan gawin ng OWA. Maglagay na lang ng karatula doon sa OFW Lounge para hindi na magulat pa yung mga OFW. Yeah, that's it for now. Yun lang yung mga naging komento ko dito sa post ni ate. And I'm really sorry, ate. No? I know you're so tired. And welcome to the Philippines. I'm really sorry for what happened to you. Hanggang sa susunod natin pag-uusap, kapatid.